Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. My name is Boss Fallen. And etong vlog na to, title nito is, alam niyo naman na, sa thumbnail. So, kakabalik ko lang sa pag-vlog ulit and sa pag-livestream dito sa YouTube. And congratulations nga pala sa atin. 50% na monetize na tayo. And another 50 pa dahil kailangan ko pa ng mga vlogs, watch hour, and membership, and mga gifts sa mga nagla-live. Tuwing nagla-live ako. Kasi kailangan ko yun para magkaroon tayo ng AdSense, para meron tayong payout, and para maayos na po yung advertisement and ma-send sa akin ni YouTube yung Google AdSense. Kaya, maraming tanong, hindi ko na alam kung saan ako sisimula. And ang dami ng tanong nung nag-live ako sa... Ito, ikikwento ko ito lahat wala nang edit ito, ikikwento ko sa inyo. Napapansin nila, naglalaylo ko sa TikTok. And i-explain ko sa inyo bakit. Kasi, nung na-monetize na ako sa YouTube, habang hinihintay ko yung review, yung approval ng partnership sa YouTube, nag-iisip-isip ako ng mga nakaraang araw na ano bang gagawin ko as a content creator. 4 years na ako, magpa 5 years na akong content creator. And I always grind my social media sa past years na yon. Then, this is the time na pa-konti-konti, nakikita ko na yung break ko. So, meaning ng break, yung parang hindi mo na kailangan magpapansin sa social media para makuha yung attention ng mga tao, lalo na wala ka pang pangalan. Then, yun yung break. Yun yung break na nakikilala ka na ng mga tao, kahit hindi ka na masyadong magpapansin, konting post lang, marami ng views, ganon. So, ang taas ng algorithm ng social media ko, lalo na sa Facebook. And sa YouTube naman, road to 10,000 subscribers na tayo dito. And sa TikTok naman, road to 400,000. So, malapit na makuha ko yung break ko as a content creator. So, nung mga nakarang araw, na-realize ko, kailangan ko maglaylo. Siguro naglaylo na ako. Hindi na ako katulad ng dati. Napapansin nila, nag-live ako kanina. Napansin nila, hindi na ako yung sumisigaw, tumatahol, like, talagang buwis buhay, alam mo yun, sa TikTok. Ngayon, ang ginagawa ko na lang sa TikTok is tamang shoutout na lang, kwentuhan, hi, hello, kamusta, and lahat sila pinapalipat ko sa YouTube, lahat naman nasa Facebook naman nililipat ko rin sa YouTube, lahat sila nililipat ko na sa YouTube, kasi nga naandito yung dream ko. Dito ako makakaipon rin, lalo na alam niyo naman na may plano ako mag-start ng business. Alam ko naman kasi darating ang araw na hindi ko rin alam na baka mamaya mapagod kayo sa akin in the long run. Hindi nyo na ako susuportahan. So, hindi ko alam anong mangyayari sa akin as a content creator. So, kailangan isinisecure ko rin ang sarili ko na makaipon and makapag-invest sa mga business na kaya ko rin makapag-survive as a content creator. Then, eto, tuloy-tuloy pa naman yung pag-vlog ko. Lalo na ma-monetize na ako. Soon, mapapansin nyo magkakaroon tayo ng ads dito sa YouTube. Then, makapag-travel pa mas malayo, makapagpasaya ng tao sa labas, and makapaggawa ng program sa mga barangay. Which is, yun yung talaga yung pangarap ko as a content creator, to become next Willie Rebillame in modern times, in modern days. So, yun. At kaya akala nila sabi nila sa akin, ba't ba lagi ko malungkot, hindi na ako sumisigaw sa TikTok. Kailangan ko lang yung energy ko, like nag-a-adjust pa ako sa mga schedule ko, like Facebook, nag-live ako sa Facebook sa hapon, after ko mag-TikTok after ko gumawa ng TikTok contents, magla-live ako sa Facebook ng hapon for promoting ng mga YouTube. Then, sa gabi naman, nasa TikTok live ako. After TikTok live, YouTube live. After YouTube live, magvo-vlog. I'm trying my best na makapag-vlog every day, every night.
Then after ng vlog, mag-edit na ako. After neto, edit na to, then upload, dun pa lang ako matutulog. Then, ayun yung lagi kong routine. Parang tumatanda na ako. Kita niyo yung balbas ko, yun guys. Di ko kasi naahit eh. Ay, balbas ko yan. Then, ayun pa ba? So, ang dami tuloy nagkakaroon ng issue kung bakit di na daw ako sumisigaw, may jowa na ba daw ako. Guys, I'm still single. Okay, I'm still single. Parehas kayo, nangangapa rin ako sa bagong opportunity na nagkakaroon tayo ngayon sa YouTube. So, ina-adjust ko yung sarili ko. And nag-iisip rin ako na makapag-content. Kinakausap ko yung mga iba kong friends na content creator and na can we do collaboration, kailan, anong content. As a content creator guys, as a YouTuber, hindi siya madali na gumawa ng content na ibibigay sa inyo kasi hindi rin namin alam, okay? Hindi namin alam kung ano yung gagawin naming content as a content creator. Okay, so kami gagawa ng content, kami mag-edit, kami mag-action nun. So kami mag-iisip ng concept. So ngayon nangangapa pa ako. Pero alam ko naman in the long run magiging successful naman to. Kasi kahit ano man upload ko, alam ko na susuportahan niyo ako. And ayun nga, lalo na magpapasko na rin. Then may travel ako sa Saturday and sa Pampanga yon. Then may mga darating pa mga package. Then darating na rin yung cabinet ko, girls, baka sa Friday. So gagawin ko ng vlog yon. So makikita niyo na yung room tour ko. And ano pa ba? Yun nga, etong sa YouTube kailangan ko ng $100, okay? Sa pagla-live ko, sa pagsisend nyo ng mga super chat, gift, membership, I need to earn $100, okay, for Google AdSense na tapos kailangan ko pa mag-upload rin for dagdag ng watch hour rin. So, I need 900 watch hour left pa para magkaroon tayo ng ads. Pero saglit na lang yun. Okay, saglit na lang yun. So, yun po. At sana na... ito pa pala. Sa mga nagtatanong kung tatanggalin ba yung tattoo ko, bakit napapansin nila, bakit nag-fade out na po yung reindeer ko sa kamay. So, yeah, totoo po yun. Nag-fade out na po siya. Okay? Kung nakikita nyo siya ngayon, matubig-tubig siya, okay? Sabi naman niya, is natural lang naman yan. Kasi mag-fade out na po. Ay, katulad nito, naglalighten na siya, kulay red na lang yan. So, eto, matatanggal na yung black na yan. After ng red, mababalik na po yan sa dati kong skin. So, yung mga konting black na lang, sa next session ko, matatanggal na yung mga black na yan. And after ng black, yung red, yun magla-lighten na yan lahat. So, iniingatan kasi namin na magkaroon ng keloids or scar, okay? So, hindi ko tinataas yung frequency ng laser. Sabi ko, yung mababang standard frequency lang, okay lang matagal, at least paano, hindi siya magkakaroon ng scar or keloids. Then, yeah, tinatanggal ko, bakit ang dami nagrereklamo, bakit mo nagpapatattoo ka, tapos tatanggalin mo lang. So, ako naman, na-experience ko na magkaroon ng tattoo, okay? Nag-experience ko na ng tattoo, and I'm already satisfied, okay? I'm satisfied na, so, hindi mo kasi makukumpara ang isang bagay kung hindi mo may experiences, okay? Hindi mo pwedeng sabihin, ay, pangit mag-tattoo, ang pangit na magkaroon ng tattoo. Hindi mo naman na experiences, okay? So, ako, wala akong tattoo dati, nag-tattoo ako ngayon. So, dalawa na nakukumpara ko na and na-experience ko na magkaroon ng tattoo and I decided na and satisfied na ako. So, I decided na tanggalin na siya lahat. And ang may iwan sa akin is kundi experiences na nagkaroon ako ng experiences na magkaroon ng tattoo sa buhay ko. So para in the long run, sa pagtanda ko, hindi ko na siya hanap-hanapin. Yun naman ang importante sa buhay, experiences. So, hindi naman yan kung ano yung mga meron ka ngayon. Ang importante is meron kang experiences in life kasi yun ang madadala mo. So, ito yung madadala ko, experiences.
lahat po yan. So, ang mauuna, eto. Pag naging successful na ako dito, isasabay ko to. Tsaka yung sa dibdib ko. Ayan, eto. Isasabay ko rin yan. So, dalawang sasabay ko. Pag naging successful na to, etong tattoo na to, hindi siya nagkaroon ng keloids or scars, isasabay ko tong dalawa, then panghuli to. Eto, di ko pa alam. Okay? Hindi ko pa alam, di pa ako nakakapag-isip sa ganito. Hindi ko alam, nagdalawang isip pa kung tatanggalin ko siya or hindi. Basta ang may iwan muna, ito, tsaka ito mahaba na full sleeve. Sa ngayon wala pa, hindi ko pa naiisip yung final decision. Basta after neto, etong dalawa basta ito, tsaka sa leeg, yan yung sunod. Mayroon kasi akong, nag-iiba na rin yung outfit ko. So, papunta na ako dun sa mga, papakita ko sa inyo dito, ayan, makikita nyo dyan, ipa-flash ko dito. Yung mga old money style, alam mo yung old money style, more on, semi-formal, para siyang, basta ang ganda, yan, nakikita nyo yan, na yan yung mga gusto kong style ngayon. So, ang linis, lalo na ngayon as a brand ambassador ng Cinderella, nasa kanila na lahat, pwede kang magpa-ayos magpa-whitening, magpaputi, pwede kang magpa-ayos doon, kung anong gusto mong ipa-ayos sa mga kababahian, sa mga girls dyan. Sa akin naman, ako gusto ko, nagpapaputi na ako, then nagpapa-facial sa kanila. So, darating araw, sobrang puti ko na, ang ganda ng, alam mo yon, sobrang linis na ng katawan ko. So, I wanted that kind of look naman, na hindi na yung, like, talagang, maangas tingnan na may tattoo. Kasi dati uso kasi na talagang kung may tattoo ka, sobrang angas, mga bad boy. So, dati gusto ko yung mga ganung bad boy look. Pero ngayon, na-realize ko, ang ganda pala pag, classy look naman ngayon. So, ngayon, tatanggalin ko na siya. Kaya, yeah, so, nakita nyo na yung mga tattoo ko. Ito yung resulta yan, guys. Nagtutubig siya, pero, yung mga ganyan, hindi daw pwedeng ano yan, putokin yung tubig sa loob. Hayaan lang siyang pumutok. Kusa naman daw puputok yan. So, pag pumutok na, okay na daw yan eh. So, ayan siya. So, nag-fade na po siya. Hindi nyo na masyado nakikita yung pagka-black. So, hindi ko siya pwedeng pakita kasi sa social media. Baka kasi maban ako for basta dami kasing restriction sa social media. Kaya hindi ko mapakita. So, yun lang po, no? So, thank you so much po for listening. Sana naintindihan nyo na yung sitwasyon ko. And more on YouTube na po tayo. And more on travel dito. Travel dyan. So, nagpaparami na ako ng earn, okay? Nag-iipon na ako. Ang maganda lang sa akin is kuripot akong tao, okay? Kuripot akong tao. So, mas madali sa akin makaipon ngayon sa social media. Hindi naman ako, like, gastos dito, gastos dyan. Kasi lahat naman ng mga pangarap ko in life, yung mga material bagay, nabibigay nyo naman sa tulong-tulong naman kayo. So, kayo na nagbibigay, no? Kayo nagpo-provide. So, ako, nakakapag-ipon pa ako and nakakapag-focus ako sa malalaking dreams na gusto ko, like business. So, ngayon, pagpasok ng commercial or ads dito sa YouTube, alam nyo naman yan kung may ads na or wala. Makikita nyo naman yan before this vlog. And naka-focus ngayon ako sa mga malalaking business. Basta may tatayo akong business na soon makikita nyo rin naman. So, more investment muna ako. So, yung kotse tsaka bahay next time na yan. And yung nga pala, baka di tayo makakahabol sa... May target kasi kami. Nag-ipon ako for iPhone 16. Kaso baka madedelay siya. Siguro by January pa or February. Pero okay lang naman yun. Kung di siya mabuo ngayong December, okay lang man yan. Extend natin ng January hanggang birthday ko. Malay mo, bago mag-birthday ko, meron na tayong iPhone. So, ayun lang po. Thank you so much po for listening this video. And sana hindi nyo ini-skip, no? Sana maintindihan yung sitwasyon ko. And wala na rin pala itong cut. So, kung ano yung nakikita nyo, yun na yan. Grabe, oh. Ayun, balbas bigote ko, guys. So, yun lang po. Thank you so much again. My name is Boss Wallen and welcome to the good life.